Kapalpakan ng Cebu Pacific, naiwan ang bagahe namin sa NAIA. Yan ang eksaktong caption ng isang dismayadong pasahero na lumipad galing sa NAIA Terminal 3 papunta sa Cebu na may connecting flight papunta sa Davao. Ayon sa pasahero ay pagdating daw nila sa Cebu ay wala ang kanilang bagahe. Kaya nagreklamo sila sa staff ng Cebu Pacific at gumawa sila ng report. Doon nila nalaman na marami din palang pasahero ang nagrereklamo dahil naiwan din ang maleta nila or ang bagahe nila sa NAIA. After nila makagawa ng report, ang sabi ng taga Cebu Pacific ay balikan nila ang mga bagahe nila within the day. Dahil 8 PM naman ang flight nila papunta sa Davao. At binalikan nga nila ito ng 4 PM, ngunit marami silang nakasabayan na nagrereklamo. Meron pa nga daw na isang foreigner at isang grupo ng cosmetic company na may event sa Cebu. At 24 hours na daw ay hindi pa dumadating ang kanilang mga bagahe. Sa inyo, ma'am? Wala pa rin daw. Wala pa po eh. Kakalat lang eh. Nag-check na, wala pa rin. Dilemma. Ito po yung wala ba concrete na sagot? Di ba pwedeng tawagan ngayon doon? Sir, yung Manila hindi talaga sumasagot. Yun yung ang problema namin kasi hindi sila sumasagot. So, sobrang dami ng bagahe din nilulod. Ang ano namin dyan, yung sa inyo, kasi nakatatak doon talaga, kahapon, di ba? Davao yung ano niya, destination sa bagahe. Possible po, pinadabaw na nila yung bagahe ninyo. Wala bang tracking? Ang track lang namin ngayon is tatawagan na namin si Davao kung unhan ba yung bagahe ninyo doon. So pwede nyo matawagan Yes po, ngayon? ipapaano na po sa agent ngayon kung kuha sa ilang mga pwede kung nakaunhan ba sila dito Davao kami nga mga ngalan. Kaya karon diri magpunta na gipa forward si Manila dili na yung gibutan out sa mga email kung unsa destination sa bagahe kung yun talaga destination sa bagahe. Para ba sa medisina dito nga? Kuha lang siya nga if unhan ba ninyo nga mga bagahe dito sa Davao? Ikaw? Davao ni? Davao na siya ang akong tanaw naghapon kami naka-assist na naghapon. 562? 567. Yo. In your case, sir, your baggage, you're missing from flight 567. Kanina 567. Yes, sir. Hindi siya naisakay. We did not receive any Pero kinonfirm doon upon check-in na makukuha namin sa Cebu yung bagahe. Pinalitan ng past. Kasi unang nakatag is Davao. Connecting eh, sir? Oo. Dumating kami kanina 7, tapos kung ang flight namin mamaya sa Davao, 8 o'clock. Waiting for the baggage what will be arrived here. But we only wait lang, balikan ko lang to sila kasi may authorization meter kasi. Wala, ama naman ako. Ama naman ako, mother. Try namin sila, wait lang sir. Amahan man. So, Dala ba tayo ko na yung prosesyon? through email only. Arte ba? Nasisira tayo dito sa mga turista. Yes, if ever that the baggage will come here in our office, the agent will call. Anytime call and dispatch coordination will start and Hindi tatakpo yun. Bawat baggage may nakalagay na sa Kaya nga, dapat sinabihan pag in-inform ka agad sana. pwedeng malo-malo. Sir, ingala lang sir, kay kanini ang gahapon pa rin. Sila wala pa man ganini nga gahapon pa rin sila. Ang bagahe nga, kita kung ganit sila. Kung sa bagahe din ha ganina. Pero gamay-gamay na lang dyan na habili. Kasi sige na dyan dispatch. Nanawag rin sa bagahe sila. Mga naman eh. So, dili, sakit pagiging kumbuktong sige sinuwat. Pero ako, ang tanang mga record na nakakainuhan, pakibawagid ko na naa. So, kana karon wala pa dyan na sir. Kung naamang gani, kanang itakuan lang din. Deliver na lang tayo. Sasabihin nila nandun, on the way. Mula 11 hanggang ngayon, alas 3 na. Para maano mo si Badit. Tawagan mo si Badit, check yung recreation kung nandoon na ba yung luggage. Anong oras kayo dumating kahapon? Gabi, alas 6. Alas 9. Oo, alas 6. Ang sabi nila sa amin. Alas 5 ng umaga na.
Wala kami na kahit panty. Bumili na ano pa. Kami rin, andun lahat ng Problema pa, ang damit layo na namin. binyahe namin, buntis yung kasama ko. Para lang i-follow up kasi ayaw nilang sagutin. Hindi sila online. Kami nga dapat mamaya pa kayo pupunta rito. 8 o'clock pa yung ano. Kasi kami mga alas 5 po, anong oras na, alas 3 na. Nag-umasa kami ng anong oras na, alas 6. Hi, good afternoon. Ako yung kausap niyo kanina. Kami yung isang company na lumapag dito ng around 6:30 p.m. 5G5. Hindi ma'am, ano, mga 8 yata lang. Okay, ma'am. Wait lang, ma'am. Sir, itong dalawa, sir, nandyan, sir. Pero yung isa Sa akin. yung isa, sir, is wala pa daw doon, sir. Baka nasa Manila pa, baka next available flight pa man daw, sir. Pero papakarga sa Davao. Diretso na lang sa Davao. Ano, sir, gusto niyo ikunin niyo, sir, or diretso na lang namin doon sa 599 na flight, sir? Padiretso na lang doon sa Davao. Wala na kayo kukunin. Yung pa din sa kantan sa inyo? O pukunin mo? Dito, kukunin mo dito. Kunin na lang natin kung ako. O yung sa kanila, kunin na lang. Pero yung sa akin, padiretso na lang sa Davao. Sir, na, Kunin na lang. Oo. Kasi may Pero pwede pa namin mamaya, check kaya eh. makukuha. Kay Sir Kasi alas 8 flight namin. Tawagan ko po si Sir. Eh baka naman Baka, bukas sir, pa. may darating naman naman nila Cebu na flight, sir. Mamaya alas 4 or 5 p.m., sir. Baka nandun lang yung bag, sir. Wala kasing email yung Manila, sir. Hindi nag-email sa amin. Type ko nga yung pangalan. Sobrang dami. Yung sa kanila na lang. Yung sa kanila, dumating daw dito, mga alauna pa. Alaw na. Pull out na po. Ano yung pako? Kunin natin. Kasi Tago mo na yung to, mga sir. check po na kailangan na. Sa kanila, sa akin, wala pa. Totoo natin. Ma'am. Pero dapat, yung kanina kasi nag-claim kanina, kahapon din eh. Baka possible, nandyan na rin yung inyo. Kanina po tumawag alas 11, sabi nandito na daw po. Antay kami ng antay. Sabi niya, ano oras na dadating? Wala po kami pero wala pa rin. Nandiyan na yun. Opo, andyan na nga daw. Tapos silang po, hindi sila nag-deliver agad. Pero may binigay sa inyo na kayong Sabi na kanina, di-deliver eh. Hindi naman tumawag. Konsulasyon, wala naman dumating. Tumawag po sila. Sinong online? Tapos sabi ko, anong oras? Wala po. Wala po. Anong oras? Baka nandyan na rin. Daming dumating kanina umaga eh. Kaya lang naman na, tsaka kausap ko, pinatayan pa. Bastos nga eh. Ang daming na yan perwisyo dyan, wala pa kahapon. Wala kang ano, wala kang pang-phone, walang ano, signal dito. Meron na Bakit walang ano? Hindi, ganito kasi yan. Sagutin ng tawag para hindi na kami at least lalong mapagod. Diba? Kung sinagot nila ang tawag namin, eh di nakapagpahinga kami. Eh bakit kailangan i-cancel ang tawag? Kapag ganito na lumampas na ng 24 hours na wala pa ang bagahe nyo, ayon sa Passenger Bill of Rights, ay kailangan i-compensate ng Cebu Pacific ang bawat 24 hours na hindi pa dumarating ang inyong maleta. Kagaya yan sa na-experience ng isang kilalang personalidad sa Pilipinas na si Jason Lo, na naiwan din ang kanyang maleta sa Manila sakay din ng Cebu Pacific at nakakuha sila ng 2,000 pesos kada 24 hours na wala yung maleta nila. Naiwan na ba ng airline yung luggage nyo? And did you know that you have the right to 2,000 pesos every day na hindi nila mabigay sa inyo yung luggage nyo? I didn't know that. Papunta kami ng Manila to Bohol. Pagdating doon, there are more than 10 of us na naiwan yung luggage. Tapos sinasabi ng mga personnel na madalas daw nangyayari yan sa Bohol. And then my staff did his research, nakapangalan sa kayong luggage. Nakita niya na meron palang right to 2,000 pesos. So kinomplain niya, gave us 1,000. The next day, palipad na kami ng Bohol to Manila. Ng 9 p.m. dumating yung luggage 7 p.m. Wala na akong nagamit. Bumili ako ng t-shirt, bumili ako ng even my underwear, toiletries. And pagdating namin sa airport, we got another 2,000 because of my staff who made that complaint. So, ito no, low-key lang. Saan napunta yung mga more than 10 na hindi nag-claim ng kanilang 2,000? So, be careful for the airline company and check, investigate what's going on. And please, give people what is due them even if we don't know your rules. Kailangan automatic binibigayan sa mga tao. Hindi nang pag nagtanong ka lang, tsaka bibigay. Let's maintain our integrity and our relationship with our passengers and our clients. Pero kagaya nga sa isang event ng isang cosmetic company
na nandoon sa maleta or bagahe nila ang mga products na ipipresent nila, ay hindi sapat ang 2,000 pesos sa abala at perwisyo na idinulot nila sa isang kumpanya. Kaya dapat lagi din i-double check ng mga staff ng Cebu Pacific ang mga bagahe na kinakarga nila para hindi na maulit ang ganito. Dahil hindi biro ang ganitong karanasan lalo na sa isang kumpanya at sa ating mga OFW.